Hello, magandang Sunday po, mga kababayan. Yes, araw ng pahinga pero meron kasing dapat pag-usapan eh. Pag-usapan po natin itong napanood kong video interview kay yung attorney Trixie Cruz Angeles na 'di ba dati siyang press secretary, tama ba? Press secretary ng Marcos administration, pero was she tinanggal ba or nag-resign or was forced to resign, whatever, wala na siya sa Marcos government. And then dati pala kasing yan eh, sobrang she served in the Marcos government, pero nung tinanggal siya naging DDS hindi, dating DDS pala to dating DDS, kaya no wonder na balik siya sa pagka-DDS na naging kritika. Bakit kritika? Critic. Naging one of the top critics ng dating boss niya na si PBBM. At ito nga ngayon, itong tungkol sa mainit na pinag-uusapang polvoron video na di umano sa videong ito si PBBM daw ay gumagamit ng cocaine, kaya pulburon. Ngayon, dahil nga 'di ba na tayong mga tao, lalo na maraming mga tao ang naghahanap na mapanood itong sinasabing polvoron video na ito. Even me, gusto ko mapanood yan eh. So, lalo na yung mga Marcos supporters, mga BBM supporters, kami po ang atat na mapanood yan. Para makita kung totoo. And, if ever na totoo, di, bahala na kami kung ano ang magiging desisyon namin sa pagsusuporta sa presidente. Lahat naman tayo may kanya-kanyang desisyon or opinion tungkol sa bagay na yan. Pero, primarily, gusto naming makita, gusto namin ng proof. Pero, alam nyo, itong tungkol sa pagpapakalat nitong alleged cocaine using video na ito ng Pangulo. Alleged. Dahil wala naman tayong nakikita. Sabi-sabi lang. Kung sino yung mga nagkakalat nito, sila yung ayaw maglabas. Kasi nga, ang katwiran nating mga BBM loyalists, ang objective nitong pagkakalat nitong kontrobersyang ito ay primarily para sirain ang pagkatao, sirain ang karir at ang posisyon ng Pangulo natin. So, for us, kung talagang gusto nyong sirain, ano pang hinihintay? Ilabas na yung video para mapatunayan kung talagang siya nga. At kung siya nga yan, o di, what's next? Yan ang tanong. So ngayon nga po, since pinipressure nating mga Marcos loyalists, BBM supporters, na ilabas nila ang video. At
Since walang naglalabas at turo ng turo kung sino ang may hawak. Kesyo si ganito, si ganyan. Kesyo ang may hawak is si Vic Rodriguez. Kesyo si isang kamag-anak ni Marcos at ng first couple. And then nung sunod naman, kesyo may hawak si PRRD. Tapos pati mga military, ang dami na daw nagkalat na kopya. Ang dami nagkalat na kopya. So napaka-imposible kung marami ng kopya, marami nakapanood, napaka-imposible naman po na wala pang mag-post niyan, mag-share niyan sa social media. Alam naman natin kung ano ugali ng nating mga Pilipino na kapag nakakita ng ganitong, lalo na ganito ka bigat na, ganito ka selan, na ang purpose sirain yung Pangulo na talagang mayroong gustong sumira. So, tayo, pinipressure natin itong mga nagkakalat na ito na ilabas niyo ang video. Kanino ba yan nag-umpisa? Ang umpisang nag-expose, nagkalat, si Maharlika, di ba? Yung bruha dyan sa Amerika, yung Lucaret, na ngayon, si itong original na nagkalat, siya nga pala mismo, ni hindi niya nakitang anino ng video na yan. Ni hindi niya nakita, hindi niya napanood, pero in-expose. Para ano? Para siraan yung isang tao. Siraan yung Pangulo. Sirain. Biruin mo ang marating kalokohan na yan. Kung mainstream media yan, hindi yan basta maglalabas ng ganyan. Chismis Kasi ang matinong media, di ba? May facts, may evidence, bago nila ilabas. Evidence-based. Pero since Lucarit na vlogger, pwede, nakwentuhan lang ng isang allegedly taga Malacanang ko, no? Puting ahas ko, no? Anong klase? Ahas? Mistisang ahas. Yun ang ibig sabihin yan. Puting ahas daw. Alam mo, hindi rin natin sigurado kung totoo ngang may nagkwento kay Maharlika na ginuguyo lang siya, ginugood time siya. Like all the other previous chismis na ipinaparating sa kanya, even yung latest na kesyo balak siyang ipatumba ni First Lady, na sa kapraningan niya, dumiretso kagad siya nagpa-blatter. Paano kung hindi naman yung totoo, ginugood time lang siya? Baka nga may utos pa doon, si First Lady mismo. Tapos nung naluka-luka na siya na takbo sa police station, o siguro nagtatawa sila dyan sa Malacanang. Dahil nagganyan-ganyan na siya. So ngayon, balik po tayo dito kay Attorney Trixie Angeles. Na nagpapaliwanag siya ngayon kung bakit daw hindi nila inilalabas ang video ngayon. Kasi, according to Trixie Angeles, meron daw talagang video. Hawak ng isang iniingatan na itong video na ito na para bang sa sobrang pag-iingat parang nasa vault, nasa safe deposit box, parang gano'n. Iniingatan. Anong iniingatan? Kayo mismo ang nagsabi na kalat na. Marami nang may kopya. Marami nang nakapanood.
Sino-sino itong mga nakapanood na to? Kung ako mismo, part ako, if I am a part of the group na gustong manira sa Pangulo at nakapanood ako, naku, mangangati ang dila ko na hindi makapag-share. Diba? Ugali ng chismosa yan eh. Ugali ng mapanirang tao. Ibo-broadcast ka agad, isi-share ka agad yan. Bakit kayo lang? Oh well, kasi nga daw iniingatan itong video na ito. Imposible na isa man sa inyo na nakapanood niyan or nakakopya niyan, may hawak na kopya, imposible hindi yun. Baka nga binibenta nyo pa. Diba? Kasi sa sobrang pagka-controversial nito, pwede pagkakitaan ng video na yan. Kung totoo yan. Kung authentic yan. Makita natin yan ng authenticity niyan kapag napanood natin, kaya ilabas nyo. Oh. Pero ngayon ito nga, according to Trixie Angeles, Trixie Cruz, si Attorney Bunganga, ano tama ang bunganga nitong, ako ayokong namimintas ng tao, pero kung ganito kasalbahe, nakikita ko yung mga kapintasan. Tingnan mo yung bunganga niyan, parang bunganga ng kalabaw. Ganyan. Pag pangit ang ugali ng isang tao, nakikita ko po ang mga kapangitan. At ako tuloy ay nagkakasala tuloy ako dahil nakakapamintas ako. Diba? Pero kung ikaw ay mabuting tao, mabait ka, kahit physically challenged ka, ay maganda ka sa paningin ko. Tama hindi. So ngayon ito nga, kumbaga, ganito pala ang plano nila, mga kababayan. Bakit in-expose? Kasi ito po ang sabi ni Trixie Cruz Angeles, ni Attorney Bunganga. Ano raw? Mga kababayan, hindi po sa pamimintas, pero tingnan nyo po ang bunganga niyan. Sorry Yun na nga nagkakasala tuloy ako Asar na asar po ako dito kay Trixie Angeles. Dahil dyan sa ginagawa niyang paninira kay Pangulong Marcos. Nakikita ko tuloy ang mga pangit sa mukha niya. At siyempre, sa pagkatao niya, sa karakter niya. Mas lalo siyang pumapangit. Salita maganda. Ngayon, ito po yung in-expose niya. Na-intrigue ako dito Ayon po dito kay Attorney Bunganga, Trixie Angeles, kaya daw po nila hindi inilalabas. Sayang Sana kung marunong na ako mag-flash na. Inaaral ko pa po Kasi yung kopya nung niya, pwede ko sanang i-flash dyan sa screen. Wala kasing tumutulong sa akin Ako lang dito Hindi man po kasi ako tech savvy. So ito nga po, sabi po ni Trixie Angeles, yung video daw is totoong may video. Kaya daw nila yan hindi inilalabas ngayon. Kasi tinatimingan daw nila ang paglalabas nito. Ita-timing daw nila. Kumbaga dinidelay nila ang paglalabas nito. Mayroon silang tamang panahon kung kailan ito ilalabas na talagang masisira daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kailan daw ito? Kapag daw si Sara Duterte ay umabot na ng 2 taon sa pagiging Vice President. Kasi ang ginagamit daw nila ay yung Gloria Arroyo formula. Yun ang ginagaya daw nila. Na ano itong formula na ito? Na nung pinatalsik
kinudita ni Gloria Arroyo, siya yung may pakana niyang pagpapatalsik kay ERAP eh. Kahit daw ano ba ito? Nung pwede naman daw na na people power itong si dating President ERAP on the first year pa lang. Kaya lang, kung pinatalsik daw nila si ERAP on the first year, ito daw si Gloria Arroyo, na dating Vice President, na papalit bilang President, ang tatapusin lang niya yung natitirang mga taon ni ERAP nung presidenteng pinalitan, which is the 6 years, 5 years without re-election daw. Hindi na pwedeng tumakbo pa ng Pangulo. Kaya, hinintay daw nila ni Arroyo na umabot ng 2 taon. 2 years or more. 2-3 years, ganyan. Kaya pala yung balak nila na mai-impeach or patalsikin si Bongbong Marcos is 2 years. Bibigyan nila ng 2 years in Malacanang itong si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi para yung 4 na taong, remaining 4 na taon ng panunungkulan ni BBM natatapusin ni Sara, and then next 2028 elections, pwede pang tumakbo na Pangulo si Sara. Yun daw ang formula. Kaya, kumbaga, hinihintay daw nila na mag-2 taon. So, kailan ang pang-2 taon nila ng mga umupo na nanalo nung 2022 elections? Diba July 1? July 1 kasi June 30 sila umupo. So, by July 1, so July onwards, kung saan dyan, doon nila ilalabas ang video. Kasi, pag nagkagulo-gulo, at least, naka-2 taon na daw si Sara sa posisyon, at iti-take over niya yung remaining 4 years ni Bongbong Marcos, and then come 2028, pwede pa rin tumakbo na Pangulo. Yun ang nangyari kay Gloria Arroyo. Ayon kay Trixie Angeles. Yun po ang narinig kong sinabi niya, at ngayon ko po napagtanto na maaaring mayroong video nga. May video, pero hindi ako naniniwala na talaga si Bongbong Marcos yan. Hindi ako naniniwala. Maaaring may video, lumang video, na hindi pa siya Pangulo. Maaaring matagal ng panahon. Na, kumbaga, wala nang saysay ngayon. Ang pinag-uusapan natin, itong ngayon. Siguro, pwedeng maging kaso yan against Bongbong Marcos kung yung video na yan kinuha nitong presidente siya. Diba? Right from, even during the campaign. Pwede siguro. Kasi, ito na yan, he was already running for president. Pero kung mga 10 years ago, may merit ba yun? Lalo na kung nung kabataan nitong binatang Bongbong Marcos, walang merito. So, ito po aabangan natin mga kababayan, kasi yan po daw ang pinakarason kung bakit hindi nila inilalabas ang video sa ngayon. Dahil tinatimingan nila, nag-aantay pa sila na umabot muna ng 2 taon sa pwesto. Sila, of course, BP Sara. Kaya expect po, mga kababayan, na itong video na ito
pwede itong may lumabas na uli na kontrobersya relating to this controversial video kuno starting July. On or before July. Kasi nga, by July 1, effective na po yung Arroyo formula nila na sinusunod na 2 years na na pumuesto yung Vice President. Kaya aabot si Sara ng 10 years as President. Gaya nung kay Gloria Arroyo. At yan, turo yan ni Gloria Arroyo. See? May mga formula pa ang mga mang-aagaw ng pwesto. Galing, no? So, kaya, itong video na ito, pero sana kung talagang totoo na ganun pala ang plano nila, dapat nung, di ba? Bakit sila naglabas ngayon? Na maghahantay pa naman pala sila ng magdalawang taon, which is 5 months from now. By then, nakakalimutan na ng tao or napagsawaan na ng tao yung issue. Di ba, mga kababayan? Kumbaga, i-revive lang nila sa July. Siguro June or July. Kasi magkakagulo. Kaya pwede nilang umpisahan ng even as early as May. May, June. O, sabay-sabay, iisa po sila ng script. Di ba sinabi rin ni Harry Roque na according to Feng Shui, yung nagpapaka-Nostradamus na si Harry Roque, na critical daw itong second quarter nitong taon na to para kay Bongbong Marcos. Na maaaring ito na yung sinasabi nila magre-reappear, bubuhayin muli yung issue ng Polvoron video. Tapos mayroon na silang ilalabas na video na ewan kung anong klaseng video yon. Alam naman natin na pwedeng peke yon, artista lang yon, or alam naman natin, nasabi ko na ito sa former video ko na alam naman natin na ngayong panahon, anything is possible. Nagagawa ng AI. Oh, sabi nila, magiging excuse daw natin na nagagawa yan ng AI. Well, sa mga talagang mga eksperto sa technology, nadidetect naman po yan kung genuine o hindi. Genuine o AI. AI-powered. Kaya, pwede ba? Bahala kayo dyan. Sige. Ang saya. Gusto lang ninyong patalsikin ng Pangulo o nagpapakahirap kayo gumawa ng tawag dito? Script? Nabwisit lang ako nung nakikita pag nagsasalita itong Trixie Cruz Angeles na ito, yung bunganga niya parang nilaslas ng gunting. Ay, mga kababayan, ayoko namimintas ng kapwa, pero pag ganito ang mga pinaggagawa, nagiging pentasera tuloy ako. Okay, mga kababayan, pag-isipan po natin, at itong for the last time, itong in-expose na ito ni Trixie Cruz Angeles, na sana makarating sa pandinig ng Malacanang ni First Lady at Bongbong Marcos, makagawa po kayo ng paraan kung paano ito kukontrahin. At least, ipinaalam po sa atin ang plano nila, ang maitim nilang plano. O, alam natin kung kailan nila gagawin, kailan nila ilalabas ang stupidong video na yan. Siyempre, ayaw natin, nakakasawa na yung mga ganitong kasi imbis ba na tumulong sila sa pagpapalago ng bansa natin, ito ang ginagawa nila. Mga buwisit na taong ito. Ay, mga kababayan, sige. Happy Sunday. Happy, siguro, nagba-barbecue kayo, no? Barbecuing. Okay, thank you for watching. Bye.